tipong pag nahihalo na siya, okay? Yung sarili, imagine natin yung sarili natin, dati natin sa libutan. Diba, tingnan nyo, yung ibang mga tao, kahit mo sharean sila ng salita ng Panginoon, ang hirap mo silang madala. Right? Kung hindi pa talaga yung time niya, ang hirap mong lagyan. Kahit salitaan mo siya, kung hindi siya ma-empowered ng Holy Spirit, kung hindi siya makasama doon at makover siya ng tubig, hindi siya lalambot. Kaya sa ating evangelize, remember na hindi lahat agad yun automatic malambot. Pero mayroong nga salita sa Panginoon na mayroong hong seed na ilalagay doon sa magandang lupa. Pero alam nyo ho, bago din ho naging magandang lupa ang isang lupa, mayroon ding pangyayari yon. Like for example, may mga area sa atin na kung bakit matitigas yung area na yon ng mga lupa dahil halimbawa pinagdaanan siya ng mga yung ginagawa sila ng mga yung sa paggawa ng mga bahay, di ba? Parang naging mabato siya, gano'n yung area na yon, ano. So halimbawa tabi ng mga bulkan. So iba yung mga lupa. Pero may mga area din na bakit siya matataba? Dahil doon tinataihan ng mga hayop. Okay? Doon yung tinataihan ng mga hayop. So yung lugar na yon, nagiging fertile na yung mga lupa. Nagiging maganda na dahil mayroon siyang nilalagay. Pero this time, ang lahat po ng puso ng tao ay matigas yan. Tandaan natin, kung wala ko ng wala hong pag-obra ng banal na espiritu na nagbibigay ng covering sa bawat puso ng mga tao para maging malambot ito, na para ang Panginoon is willing, na para willing na ang lupang ito na mamold ng Panginoon. Naintindihan ho natin? Ano kaya po tayo doon? Saan po tayong stage doon? Doon pa ba tayo doon sa mabato na kailangan pa natin ng tubig? Medyo mapalambot para ang Panginoon ay makamold sa atin? Dahil may stages yun eh. Pagtawag ng Panginoon, and then later on, unti-unti yun, di ba? Yung nagtanggap na sa Panginoon. And then unti-unti yun, mag-grow, grow. Hindi mo pa siya kayang i-mold. Kasi yung mga bata, pa sa pananampalataya, pagbigyan agad ng trials na mabigat yan, tatalikod na yan. Hindi pa ho yun sila sa process na ganon, ng pag-molding ng clay na to. Kundi, nagdoon pa lang sila sa process na pinapalambot pa sila para sila ay dadaan sa proseso para magiging ganap na great na magandang vessel. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ako kung ano ibig kong sabihin? Kung tayo po ay darating sa maturity na, doon na po tayo na imomold na ng magpapaso. Dahil, ready ka na imomold ka. So, tingnan natin yung kalagayan na I am that position na ba? Na doon na ba ako sa time? O sa, ako na ba itong minumold na ba ako? O doon pa ako sa, galing pa ako doon sa lupa? Na kinukover pa ako na kailangan pang mamasa-masa ako para hukayan pa ako? Para mag-start pa lang ako? Na ako ay magiging beginner bilang lingkod ng Panginoon para willing na akong i-mold ng Panginoon para maging useful and for the glory of God na ang buhay natin. Hello? Naintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? Hallelujah! Hallelujah! Yun po yung ingredients. Kaya nga po si Jeremiah, idinala ng Diyos talaga doon sa potter's house eh. Sabi niya, Jeremiah, pumunta ka doon sa potter's house. At ang salita ng Diyos ay ibinigay niya noong nandun na siya sa potter's house. Hindi agad wala siyang alam doon sa potter's house bago nagbigay ang salita ng Panginoon, kundi idinala muna ng Panginoon si Jeremiah doon sa potter's house, and then the Lord speak to him. Nakon? Hindi nagre-reveal ang Panginoon sa atin ng bagay na wala tayo at hindi natin alam. Yun, nire-reveal ng Panginoon dahil alam natin ang isang bagay, na-experience natin yun at nakikita ng ating mga mata. It's very hard for us na magsasalita of blessing. It's very hard for us to speak ganung bagay kung hindi natin nararanasan. Nakon? Kung sabihin natin, mag-pray kayo, kung ikaw mismo hindi ka nagpe-pray. Hello? Sasabihin namin, ikaw ay mag-tithes, kung ikaw mismo hindi ka nagta-tithes.
It's very hard na ikaw ay magsasalita na ng ganong bagay kasi yung salita ng Panginoon, babalik yun sa'yo eh. Yung parang isinabon mo sa ganyan dahil salita. Kaya nga si Jeremiah, inilagay muna siya sa actual na lugar bago magsalita ang Panginoon. Kaya nung nandun na niya, ganito pala yung ginagawa ng magpapalayo. So Lord, what is the meaning of this sa buhay ng bansang Israel? And then God revealed it to him kung ano ang kondisyon ng bansang Israel. Nakon, kung paano niya hinawakan yung clay na yon. And then, makita po natin dito, mayroon pong mga instrumentong ginagamit ho. Let's look. Number one is shovel. Wala? Hindi siya pumasok. Ang shovel po ay pala. Okay? Ang pala, ito po ay panghukay sa clay galing sa lupa. Yan. Yun ang pala. Yun po, pag ikaw ay mayroong pala. Okay? Ito po nga yung sinasabi ko kanina sa inyo, na ang pala, ito po yung Holy Spirit na ikaw ay didig. Hindi naman lahat ng lugar at lupa ay pinapala. Tandaan ho nyo. Kaya hindi lahat ng tao sa mundo ay pinapala. Para ito'y magkakaroon ng vessel for honor and vessel para magamit ng Panginoon. There are places, praise God, dahil doon sa lugar ng Pangasinan, may pinala doon. Hallelujah! Palakpakan ho natin ang Panginoon. Sa lugar ng, Nueva Ecija, ng Ilocos, ng Mindoro, ako doon. Hallelujah! Ng Mindanao. Hallelujah! May pinala ang Panginoon sa lugar na yon para ang gagawin noon, para yon ay magiging, later on, magiging vessel ng Panginoon. That is the work of the Holy Spirit. Kaya nga sa Pilipinas, hindi lahat ng lugar ay mayroong lugar para magawa ang clay. Remember that. There is a certain place lamang na doon ay mayroong lugar para yun ay tatawagin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At pasalamat tayo kay Lord dahil isa tayong pinala. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ipinala ka. Ginamit yung pala na yun para madig ka, para makuha yung lupa. Dahil sabi nga na lahat tayo ay galing sa lupa. Wala tayo kay si Queen Elizabeth, lupa pa rin yung galing. Diba? Kahit si Obama, lupa pa rin yung galing. Wala mong sasabihin, ako ay galing sa first class lupa. Sabi ng Panginoon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit si Virgin Mary, galing pa rin sa lupa siya. For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang special kahit isa man. Pero lahat tayo special dahil hinukay tayo. Hallelujah! Tiningnan tayo na tayo later on magiging kagamit-gamit ng Panginoon at bring God's honor and glory para sa Kanya. Pangalawa din po ay hallelujah. Tingnan natin po yung lupa. Kahit na po sa Apostol Pablo, si Saul, na isang mamamatay tao, tingnan nyo ho, si Apostol Pablo, na maruming tao, pero tinawag siya ng Diyos sa road to Damascus. Siya ay hinukay na isang masama na tao para magiging kagamit-gamit ng Diyos and to bring honor to God. Wala hong sinasanto ang Diyos. Kahit sino man, God has no respecter of person. Kahit isa ka pang pinakamasa sa mundo, pwede kang magamit ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan ho natin ang Panginoon. Kahit ordinaryo tayong tao, at hindi tayo pinapansin sa lugar natin, pero yun pala sa kaisipan ng Diyos, may plano ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Para magbigay ng glory and honor sa Kanya. Pangalawa po, yung martilyo. Hello? Tingnan na, alam mo na nagsisearch ako, ganun pala yun, yung process. Mayroon palang martilyo. Martilyo, tingnan natin. Okay. Ang martilyo po, halimbawa yung lupa, nakuha na niya, nakuha na niya. And then, nababad na niya, bago pa man niya yan imomold, imamartilyo. Alam mo kung bakit pala imamartilyo yung lupa na yon bago gagamitin? Is because tanggalin yung bubbles.
Ang bubble sa lupa pala yan, may air na pumapasok.